So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, tatanggalin na po bilang congressman itong si Kiko Barsaga. So, hindi na po extend yung kanyang suspension, hindi na po siya bibigyan ng disciplinary action, kundi po tatanggalin na po siya bilang congressman. So, pwede ba yon? So, pag-usapan ngayon natin yan, no? So, ito po, balita po ito from Abante. Basahin natin, ha? So, Kiko Barsaga ipapasibak sa Kamara. So, bakit? So, basahin natin. So, sabi dito, ihirite ng National Unity Party na matanggal bilang miyembro ng Kamara de Representantes si Dasmariñas City Representative Kiko Barsaga dahil sa patuloy umano nitong pagpo-post ng walang basihang aligasyon sa social media. Yan. So, alam nyo kasi mga kababayan, no, ito yung point natin eh. Okay. So, sinuspindi po si Kiko Barsaga kasi meron po siyang ginawang unethical bilang congressman. So, ang gagawin lang naman ni Kiko Barsaga tumahimik. Ang problema, no, dinadagdagan niya po yung kasalanan niya. Actually, no, ito kung totoo naman talaga yung bintang ni Kiko Barsaga na nagkaroon ng bayaran ng botohan nung 20th Congress para maging House Speaker si Martin Romualdez, sana ebidensya muna bago ngawa. O kaya, idaan sa proper na forum. Kasi ang point natin dito mga kababayan, no, nagdadagdag po kasi ng confusion si Kiko Barsaga. Tingnan nyo ang sabi ni Kiko Barsaga, kung bakit siya tatanggalin, no, nagkaroon ng bribery nung botohan nga po ng House Speakership nung 20th Congress, kung saan nga po nanalo si Martin Romualdez. At syempre, yung bribery po na yan, no, may pera yan. At ang nagbigay daw po ng pera, nanggaling daw po yung pera, kay Enrique Rason. Oo. Yung pinakamayaman na Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi in the first place, mga kababayan, no, bakit magkakaroon ng bribery kung sa simula pa lang walang kalaban si Martin Romualdez? Ang alam ko po kasi na makakaroon ng bribery pag meron kang matinding kalaban. So, useless yung pera. So, napaka-illogical talaga nung mga banat ni Kiko Barsaga, no? Hindi, ang point natin dito, no? Ang point natin dito. Kaya ka nasuspinde kasi may nagawa kang kasalanan. So, kailangan mo lang naman matuto sa ginawa mong kasalanan. Pero, hindi po ganun nangyari. Mas lalo po siyang gumawa ng another kasalanan pa. Kaya nga po siya tatanggalin. Okay. So sabi niya dito, no, ito ang sinabi ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Paulo Puno kasabay ng pagkisiwalat na maghahain ang mga miyembro ng NUP. So NUP, maraming miyembro din to, ng mga 28 ata, ano, kung doon kakamali. Ng cyber libel complaint laban kay Barsaga, kaulay ng sinabi nito na sila ay nasuhulan upang suportahan ang speakership ni late Representative Martin Romualdez noong nakaraang taon. Diba? Palpak talaga to eh. Oh. Sabi dito ni Congressman Puno, expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance of everything that is going on. Sabi nga po ni Puno, baka pwedeng expel na lang natin. Yan kasi it doesn't look as if there's going to be any end to this problem. Yun, okay. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, ito, no? Kaya nga po sinuspindi si Kiko Barsaga, baka kasi magtino. Yun nga lang, habang siya po nasa suspension, hindi po siya nagtino. So, ibig sabihin, walang natutunan. Ganyan po talaga pag spoiled brat. Spoiled brat to, parang si Sarah din to eh. So, ngayon, ito yung video nga po ni Congressman Puno. Panoorin natin. Pa kami ng bagong complaint kasi ang nangyayari dito paulit-ulit, parang binabaliwala yung mga desisyon ng Ethics Committee, binabaliwala yung mga desisyon ng Congress nitong si Congressman Barsaga. So baka hihilingin na namin expel na rin siya kasi parang talagang outright defiance na of everything that is going on. At saka bad faith na siya kasi susunod tapos hindi he comes up nag-iimbento ng kung ano-ano. Hindi talaga ito behavior ng tunay na mambabatas eh. Parang naging laro-laro na lang. So I think it demeans the House to have somebody like him there. So baka naman the House will consider expelling him na lang para wala nang ganyan na problema.
Kaya na nagsasabi pa siya, pagpunta ko sa Congress, magdidetalye ako ng ebidensya tungkol sa kanila. Alam mo, it even shows na he's ignorant of the rules of the Congress. Ano? Tama. Sa Congress, hindi pwede mag-privilege speech na inaatake mo yung kapwa congressman mo. No? May rule na ganyan, tapos ganyan ina-announce siya. So, hindi niya alam yung mga rules ng Congress, hindi niya sinusunod yung alam niyang rules ng Congress. Palagay ko talagang we have to make an example of somebody who just absolutely defies everything that Congress is all about. And then, creates confusion and really tarnishes the reputation of everybody there. Siguro next week, tapos na yung complaint na pinagawa ko sa aming mga abogado. May meeting kami, ang NUP sa Lunes, pag-uusapan namin ito. Kasi lahat kami na nandun sa party na tinutukoy ni Barsaga, ay pakiramdam namin kami na libel din kami kasi parang sinusuhulan kami ganon so I think all of us are going to be filing. Tingin ko yung mga nandun sa meeting 40, so baka next week baka hanggang 40 yung mga suits na mapapile laban sa kanya. So I think we will file both. Siyempre hindi naman kami nagdidesisyon, Kongreso ang magdidesisyon diyan pero sa tingin namin nararapat na hindi na lang suspension dahil nandiyan na nga nasuspindi na. Di na lang sa hindi natuto, lalong lumala yung ginagawa at parang binabaliwala niya lahat at he is mocking Congress. Yun. So kasi malinaw naman mga kababayan, no? For example, di ba? Tayo sa eskwelahan, di ba? Pag tayo po nasuspende sa eskwelahan, so kaya tayo suspende, for example kung narin meron tayong ginawang hindi maganda sa eskwelahan, kaya tayo suspende, hindi ito parusa. Para po tayo matuto. Di ba? Si Barsaga, imbis na natuto, lalong lumala. O, tingnan ninyo dahil sa sobrang lala nga po ng ginawa ni Barsaga, nakasuhan pa siya ngayon ng libel ni Enrique Rason. Gago nga kasi, gago nga talaga to, no? Actually, walang problema sa ganyang klase mga expose kung totoo at may ebidensya. Problema walang ebidensya to Bunganga niya lang to Ito yung sampina ni Barsaga, may sampina na kaagad, ang bilis-bilis. The Makati City Prosecutor Office has issued subpoena against Barsaga in connection with cyber libel complaint filed by ultra-billionaire Enrique Rason, di ba? Barsaga was ordered to submit his counter-affidavit and appear before the prosecutor within 10 days. So medyo mahaba pa to kasi siguradong mag-motion pa yan si Barsaga ng 2 weeks, no? So ito na yon. Ito na yung ni Barsaga, yung kanyang affidavit. Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito sa ginawa ni Barsaga, pinost niya sa Facebook na nung nakaroon nga nung botohan nung 28th Congress, kung saan nga po nanalo si Martin Romualdez na walang kalaban, yun daw po bribery daw po yun. Di ba? Natatawa nga ako, no? Sino ba namang bobo ang magbabribe doon po sa walang kalaban? Hindi nga. Parang tanga-tanga naman ni Enrique Rason nun. Ibabribe mo na manalo si Martin, wala kang kalaban. So magbayad ka dyan o hindi, panalo pa rin po si Martin. Yeah. So ngayon, ito pa yung gusto kong sabihin dito Actually, wala namang problema yung mga ganyang klaseng expose. Yun nga lang, kung gaano kabigat dapat yung expose, dapat ganun din dapat kabigat yung ebidensya. At dapat po, nauna palagi ang ebidensya. Di ba? So ngayon, anong ebidensya na si Enrique Rason yung nagbayad sa mga congressman para iboto si Martin? At bakit magbabayad si Enrique Rason ng gano'ng kalaking pera? Kung alam niya naman na walang kalaban si Martin. Di ba? Parang napaka-illogical talaga, no? So, tingnan ngayon natin, no, kung kailan na babalik si Barsaga sa February. Sa February. Ngayon, sa February, malamang doon na po may file yung ethics laban kay Barsaga. So, kasi alam naman po natin, no, na walang impeachment po sa Congress. So, para po matanggal ang isang congressman, ang kailangan mo ditong gawin, idaan po ito sa ethics at doon pag-uusapan po yan. Parang ngayon. And by the way nga pala, no, yung content natin nung nakaraan kay Pebbles, no, na sinasabi nga ni Pebbles na merong tita si Barsaga, Kiko Barsaga na what you call this, na tulak sa Dasmariñas. So, kinonfirm po yan ni Kiko Barsaga na totoo yun. Di ba? Lupit, di ba? Parang tanga lang
tingnan niyo mga kababayan, no? Hindi ko alam kung bakit idol na idol ng mga DDS nung si Barsaga. So, tingnan niyo kung gaano kasinto-sinto ito. Alam niyo ba, no, yung post ni Barsaga, kung ba't siya na-demanda, burado na po. Kasi malamang naisip niya, ay, teka lang, parang libel ata yung na-post ko. Oo, yung Facebook post ni Barsaga, tungkol nga dito sa bribery issue niya kay Enrique Rason. Parang wala-wala na sa Facebook eh. Binura niya sa Facebook. Oh, so ngayon, ganyan ba? Ganyan ba ang idol ng mga bobong mga DDS? Bara-bara? Parang si Tatay Digong. Itong mga bata na, itong mga bata pa naman to. Si Digong mga kababayan, kinulubot na po yan sa, dyan sa public service. Di ba? Pero, wala pa rin. Ewan ko ba? So, yun mga kababayan, no? So, ayoko bagitin si Digong kasi wala namang kwentang tao yun. So, yun mga kababayan, so kayo po, no? Kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng ang matanggal itong si Kiko Barsaga bilang congressman sa pamamagitan nga po ni Rolando Puno at ng NUP? Kasi sila po ata mag-file po ng case laban kay Kiko Barsaga. So, ngayon, ano masabi nyo nga po dito, no, sa isang tao, no, na spoiled brat yung ganyan na kababayan, yung ganyang klaseng attitude na pinarusahan mo pa, hindi pa rin natuto. Spoiled brat po yan. Di ba? Malamang ang iniisip dito ni Kiko Barsaga, nanay ko nga, hindi ako mapatahimik, kayo pa kaya? Well, bilang congressman, hindi mo na dapat ugali yun in the first place. Di ba? So, tingnan nyo, may mga rules na pala siyang hindi alam, at yung ibang rules naman alam daw niya, hindi niya naman daw sinusunod. So, yun mga streetways daw. So, kayo po, no, masabi nyo nga po dito, so, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so, palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.